Ipagpatawad po ninyo na sa sarili kong tahanan ay pinagnakawan ko kayo. Ngunit pangangailangan na siyang nagudyok sa akin. Pinalit ko sa inyong revolver ang lakit na pinagbimitihan ninyo. Kailangan ko ang sandata sapagkat ako'y sasama sa mga tulisan. Pinapayo ko sa inyong umiba kayo ng landas sapagkat kung kayo'y mahulog sa aming kamay, sa dahil lang wala na kayo sa aking tahanan, ay hihinga namin kayo ng malaking tubos. Sa wakas, tagpuan ko rin ang aking tauhan. Ano ba? Hindi yun nakakatawa. Ano yung pinagsisisigaw mo dyan na parang ang babae? Magandang umaga po, Padre Milon. Galit ka ba? Bakit ka sinisigaw? Hindi pa naman ako bingi. Hindi naman ako galit ah. Hindi galit? Bakit sinisigaw mo ako? Falta de respeto. Respeto? Hindi mo kailangan ng respeto. Ang respeto ay hindi hinihingi kundi pinaghihirapan. Kung gusto mo respetuhin kayo, matuto kayo respetuhin ng ibang tao. Pangas ka! Anong pangalan mo? Placido Penitente. Placido Penitente? Mas mabuting Placido Disparate. Tama na, Padre. Wala kayong karapatang umalipusta ng kapwa. Bakla ka yata eh. Sasamantalayin ko na pagkakataon ito upang tayo makapag-usap. Kaya nung umaga ay nakipagkita ako kay Padre Irene at nabanggit niya sa akin na sa Las Bañas daw pinag-usapan ng lahat. Ang lahat daw ay tutol. Ngunit hinayaan na nila ang nakataas-taas ang lupa ng paaralang primarya ang magdesisyon. Ngunit hindi naman kumikilos ang lupang iyan. Hindi nang aking sinabi kay Padre Irene. Ang sabi niya si Don Custodio, isang sangguni ng lupon ang magdedesisyon. Paano ko napan sa atin ang desisyon? Sinabi ko ganyan kay Padre Irene. Ang sabi niya sa akin ay ganito. Malaki na ang ating tinamo. Nagawa na natin na ang ating kahilingan ay may umang sa isang kapasyahan. Sinabi ni Padre Irene na kung tayo makikipagkilala kay Don Custodio ay magagawa nating hingin ang kanyang pagsangkot. Sa paanong paraan naman tayo makikipagkilala sa kanila? Dalawang paraan ang sinabi sa akin ni Padre Irene. Pang-i-check na si Quiroga. Titignan pa natin ang isang paraan. Maaari namang si Ginoong Pasta ang ating lapitan. Ang abogadong hinihinga ng payo Don Custodio? Oo, siya nga. Isa siya pa mag-aral ng aking amayin. Ang problema lang ay kung paano natin siya lalapitan upang pag-usapan si Don Custodio na paguran tayo. Hindi pa si Ginoong Pasta ay may kalaguyang isang mananakit. Hindi naman siguro masama kung ating munang susubukan ang mga paraang hindi mahalay tignan. Kakausapin ko si Ginoong Pasta. Kung ako hindi magtatagumpay, tsaka natin gawin ang ibang paraan. Marahil ay tama sa isagani. Kung gayon, hintayin natin ang resulta ng pagkikipag-usap niya kay Ginoong Pasta. Ikaw pala, Isagal. Opo. Kamusta si Florentino? May kailangan ka ba? Maraming salamat po. Maayos po ang lagay ng aking amahin. Sige, ipatuloy. Marahil ay narinig niyo na ang tungkol sa balak naming mga estudyante na magpatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Ito ay isang bayan ng mga plano at panungkaya. Nais namin humingi ng tulong sa inyo upang mapakiling si Don Custodio sa amin. Oo. Walang makakaibig sa akin pagaling sa pag-ibig sa tinubuang lupa at paghahangad sa pagsulong. Ngunit hindi maaaring sumulo ng ganun-ganun na lamang. Hindi ko alam kung ba't ninyo ang aming kalagayan. Isang kalagayan masaya. Marami akong pag-aari. Kailangan kumilos sa may lubos sa pag-iingat. Hindi po maaaring hangarin namin ilagay kayo sa kagipitan. Ngunit kahit napakaunti ang nababatid ko tungkol sa batas, mga kausasang hari, mga lathala at mga kapasyahang umiiral sa ating bayan, ay inaakala kong hindi magkakaroon ng kasamaan ang makitulong sa mga hikain ng pamahalaan. Iisa lamang ang aming layunin at sa paraan lamang kami magkakaiba. Diyan nga nariyan ang mga suliranin.
Sa karaniwang sabi, ang gumawa ng isang bagay na laban sa kanyang mga panukala ay nakasusugal. Inakala ko na ang pamahalaan ay dapat humanap ng matibay na salida. Binata, narapat na iwanan sa tabi ang mga hakbang na iyan sapagkat mapanganib. Dapat pagkatiwala ng pamahalaan. Paumanhin, naiintindihan ko na ang nais ninyong sabihin. Kung gayon, mauuna na po ako. Kaawa-awang binata, umay nagkaroon ng ganong kaisipan. At tagumpay hindi nagbibigay ng kapanatayan sa kaisipan. Ang bawat bansa ay sariling pagpapahalaga dahil ang pagkaroon ng sariling klima at mga sakit. Kaawa-awang binata, kung lahat ay nag-iisip ng gaya niya, ay hindi ko na sabihin hindi. Kaawa-awang binata, kaawa-awang binata. Ang tagal naman. May pupuntahan pa akong pulong. Kastadani! Kastadani! Pumunta lang ako rito para sabihin sa'yo, hindi muna tayo dapat magkita. May kaguluhan sa mga estudyante. Baka ako'y pumalsanan. Kastadani, my love! Ikaw naman eh! Pakis nga! Ano ka ba, Pepay? Baka may makakita sa atin. Eh kasi, namatay yung tiyahin ko. Kailangan ko ng 500 piso para panlibing. Tiyahin? Di ba 3 taon nang patay ang tiyahin mo? Ay, kapatid pala ng tiyahin ko. O ito, 1,000 piso. Wala akong barya eh. Salamat! Pepay! Tingnan mo yun. Pera lang yata ang pumunta sa akin. Haha, buti na lang may reserba ako. Si Matea. General, ang anak ng dalaga ni Carlos Santales ay pumalik uli dito. Humihiling siya ng paglaan ng kanyang nunong may sakit. 3 araw na siya narito. Siya isang kakambag-kambag na dalaga. Anak, sulatan mo ang tinyente ng mga gwardiya sibil upang palayain ang nuno ng dalaga. Hindi na nila masasabing tayo walang habag.